I think that it is a witch hunt because they want to remove her from public service para yung iba makaupo at yung iba ay mawawalan ng kandidato na kalaban pagdating sa halalan ng 2028. Hindi po witch hunt ang impeachment. May batayan yung mga charges. Kaya nga na-impeach siya. Kasi may ibang klaseng pananim ang Pangulo, di ba? Pagkatanim pa lang, harvest agad. Na kaya pinatatanggal yung si Eden kasi she asks questions na napapahiya si Yusek Castro. Ikot para magbukang makapal, blank. O, di ba in-expose ni Eden? Alam naman natin kung bakit tinanggal. Napapahiya kasi sila. O, alam naman natin kung bakit. Si Claire Castro yan. Huwag na tayong magkunwari. Sasabihin pa niya, wrong, fake news, ha. Araw-araw ba naman, ilang taon na nilang nakikita. Alam nilang hindi threat si Eden, di ba? Anong breach of protocol doon? Tingin mo, sasaksakin o babarilin ni Eden? No, si exactly. Presidente, hindi naman Dadagan Balita News Update. Dadagan Balita. Alright, welcome back mga kabayan. Nagbabalik naman tayo. Kamusta ang lahat mga kabayan? At sa oras na ito, hindi tayo magtatagal ho. At atin na hong ilalahad sa inyo yung ating mga kalap na mga impormasyon. Balitaan ho dito sa ating munting bahay. Danagan Balita Reaction Video News Update. So ngayon po, pag-uusapan na naman natin itong si Atty. Topacio kung saan po ay winawaswasan ho ng husto itong si Jay Ruiz at lalo na ho itong si Auntie Claire mga kabalitaan na di umano ay pasimuno ng kaguluhan dahil siya po ang malamang nasa likod ho ng pagpapalayas ni Eden Santos. Ito'y ayon pa mga kabaitaan ni Atty. Topacio. Itong si Topacio ay hindi ho mapipigilan yung bunganga nito, talagang nirapido. Maliban sa winawaswasan ni Topacio, nirapido pa nito mga kabalitaan. Pero bago pa po ang lahat, dito muna tayo mga kabitaan sa naging pahayag ni Senator, sino ba to? Si Mig Zubiri. Na ayon pa sa kanya ay ang impeachment daw ay isang witch hunt mga kabalitaan. At nag-react ho itong si Laila de Lima, itong si Defensor, at parang ito lang yatang dalawa yung mabuka ngayon dyan sa kamera. Itong si Defensor mga kabalitaan ay nako, talagang mapagpanggap na matalino. At itong si Laila de Lima, kala mo malinis kung makapagsalita, kala mo rin na tama ho yung kanya mga sinasabi mga kabalitaan. So pumalago sila sa pagkabigkas at pagbanggit ni Mig Zubiri na ang impeachment ni Sara Duterte ay isang witch hunt mga kabalitaan. Mantakin niyo po, isang witch hunt. So ibig sabihin nun, namumuliti ka lang, walang sapat na ebidensya. Kumbaga dahil nga po sa isang ambisyon dyan sa kamera ng isang buhaya, isang tambaloslos, ay nagamit ho ang pera ni Juan de la Cruz. Yung pera ni Juan de la Cruz, ipinamimigay ho sa mga tungrisistang buhaya rin mukhang pera para lumagda ho sa impeachment. Doon nagsimula. Kaya ho pinirmahan ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. So para maintindihan ho natin lahat mga kabitan, hindi na ho natin ito patatagalin pa. Heto, panoorin natin ho mula ho sa ABS-CBN News. My point is, it's not about my personal opinion if she is guilty or not, the Vice President. Kasi ako, alam mo naman, taga Mindanao ako. Yung tatay ko hindi pumirma sa impeachment as former congressman. And we became heroes for it in Bukidnon. Talagang sa Bukidnon, 99% ng tao dun pro-Sara. So ang punto ko it's not about my personal anymore. It's not about my personal opinion or my personal vote on the matter or my personal feeling if she's guilty or not. It is the procedure that must be followed. There is precedence. We've had in this Constitution, if I'm not mistaken, since 1987, only two successful impeachments. The third kasi, nag-resign siya. Nag-resign si Merceditas Gutierrez. I think we have to follow through. And then we do a vote. Huwag na kayo matakot. Kung pro-Sara kayo, di bumoto kayo. Against the impeachment, it's a political exercise. But the process has to proceed forward. That's to move forward. No? Whether I'm pro-Sara or not, I cannot, I have to listen to the evidence that will be presented by them. Of course, I have some biases. I think that it is a witch hunt because they want to remove her from public service para yung iba makaupo
at yung iba ay mawawalan ng kandidato na kalaban pagdating sa halalan ng 2028. It's very unbecoming of a senator judge in an impeachment trial to say that the impeachment complaint and the trial is a witch hunt. Hindi dapat nanggagaling yon sa isang senator judge. Naging unbecoming. Totoo naman yung sinasabi ni Mig Zubiri dito mga kabaitan. Di po ba? Gusto ho nilang palayasin si Inday Sara Duterte dahil nga sa kanilang binabalak na napakadami hong pangako nito ni Tamba sa kanila. Who are expected to receive the evidence with impartiality and to treat the impeachment as a constitutional process. Sana hindi na maulit yon. Totoo yan. It's a constitutional process yan. Pero ang tanong ho dyan, makakount ba natin yung impeachment na ito na may pasok natin sa constitutional process? Hindi naman siguro yan. Bakit? Alam niyo po ba mga kabaitan kung bakit? Dahil wala ho sa proseso yung ginagawa nila kay Sara ang pagpapa-impeach. Kasi personal interest. Kung ipagmamalaki ho nila na sila ay nagre-represent sa kanilang mga konstituente, hindi po, di ba? So sila lang gumagawa ho nun. Mantakin nyo po, ilan lang po ba yung constituents nyo dyan sa distrito nyo kumpara sa boto na nakuha ni Sara Duterte sa buong kapuluan? Hindi kayo nahiya doon? Hindi nyo tinitignan yun mga kabalitaan? Di po ba? Ito, nagmamagaling to dahil gusto rin niya rin na ma-impeach ni Sara Duterte. Pag nagkataon ma-impeach ni Sara Duterte, yung mga natatanggap po nilang ayuda ay madudoble, matitriple pa ho yan mga kabalitaan. Itaga nyo yan sa bato mga kabalitaan. Pag na-impeach ni Sara Duterte, biglang yayaman tong mga hinampak na to mga kabalitaan. Should limit what we say to the public, especially how we prejudge the impeachment as well as the coming evidence during the trial. Maybe let's limit our statements to how the process should go about during the trial and not on the substance, especially our position with regard to the impeachment and the articles of impeachment. Let's wait for the evidence and let's wait their decision instead of calling it a witch hunt. Does it imply na gusto ng mga senator judge na ma-dismiss na agad yung Galit sila ho sa witch hunt na salita ni Mig Zubiri guys kasi nga wala sila sa ayos. Galito sila dahil totoo yung sinasabi na ang lahat na ito ay ginawa para sa isang tao lang na makaupo sa mataas na posisyon. Kasi si Inday Sara Duterte kahit hanggang ngayon nangunguna pa rin sa survey na susunod na pangulo ng ating bansa. Itong kanyang amo, nasa ilan ba yun? Tatlo, apat? Nakakahiya ho. Napaka-ambisyoso. Ito rin mga ambisyoso rin itong mga hinampak na to eh. Kaya kampihan sila dyan ngayon sa mayabang kapulungan. Pero pag hindi ho nanalo bilang sa speakership ho itong si Martin Tambaloslos, ay nako, ewan ko lang, mananahimik na itong mga uplok na itong mga kabalitan. Pag iba na ho ang nakaupo bilang Speaker of the House sa 20th Congress, sana hindi manalo si Tamba. Pag nanalo, wala na ho talaga pag-asa ng ang ating bayan. Marami na nga mga negosyanteng galit na ngayon kay Tamba, itong Philippine Chamber of Commerce and Industry, na kung saan hayag na ho, lantara na hong pagnanakaw ng pera ni Juan de la Cruz dyan sa Kamara. Yun ho ang kanilang sigaw ho ng mga negosyanteng, malalaking negosyante ho sa ating bansa. That's a very unfortunate comment. Okay, hindi po witch hunt ang impeachment. Hindi daw witch hunt ang impeachment. Ano bang definition na dito? Sa Constitution, may batayan yung mga charges. Kaya nga na-impeach siya sa House level. In other words, Siyempre, kaya nga na-impeach siya sa House level mga kabaitaan. Tayo alam naman ho natin eh. Kasi nga, una pa lang, may issue na. Kumanta na nga itong sino ba to? Si Toby Chanco. Na dahil nga sa ayuda, kaya pumirma ho itong mga tunglisista. Kaya huwag niyo sabihin na pinirmahan dahil kaya na-impeach ni Sara Duterte sa mga ebidensya. Oo nga, may mga ebidensya, pero tanim ebidensya ho yan dahil nga sa pera sa ayuda. ay pag wala namang kasalanan, dapat hindi matakot. Kasi, akala ko ba, because she's been saying she said before about the bloodbath, pero bakit gusto niyang ipa-dismiss yung impeachment case? Siyempre, ipapadismiss ho niya kasi nga wala nga sa proseso, may lapses nga. Pero pag natuloy ho ito, dyan ho lalabas yung bloodbath na sinasabi ni Inday Sara Duterte. Maghintay ka lang. Ano niya ilalabas na hindi pa nga natuloy yung hearing? Pag natuloy yung hearing na yan, ay sigurado, manlalaki talaga yung mga mata ninyo. Unang ginawa ni Inday Sara at saka sa kanyang yung legal counsel niya,
ay ipapadismiss. Pero pag hindi madismiss ho ito, diyan na ho lalabas yung bloodbath mga kabaitan. Hintay-hintay lang, huwag kang magmadali. Yung mukha mo, mukha ka talagang Judas rin eh. Now, nagtataka nga ako, mga ganyang mga comment from members of the Senate, especially so a senator judge. Nung nakita ko nga yung news item. Ito talaga guys, sa hindi pa po nakakaalam, itong si Laila de Lima guys, nung natanggal at nakulong ho ito, pagkatapos ay tumakbo ho siya at pag tumakbo yata siyang senador, tapos hindi nanalo. Nagbitiw ho siya ng salita noon eh. Pag siya ay nakabalik sa gobyerno, nakaposisyon sa gobyerno mga kabalitaan, hahabulin niya, ririsbakan niya daw si Duterte. So dahil wala na ho si Tatay Digong, ito na ho yung ginagawa niya. Yung instead na i-risback niya kay Tatay Digong, dito niya binuhos kay Inday Sara Duterte. Kaya huwag kang magsalita ng kahit ano-ano dahil ikaw ay madumi ka rin. Dahil alam namin kung sino ho kayo. Dahan-dahan ho kayo sa pananalita ninyo. Dahil yung inyong mga sinasabi, ibabato rin namin dyan sa inyo. It's really unfortunate. It's an insult to the House. Kindly elaborate on for it. It's an insult for you, for the House of Representatives, and the rest of the Philippines. Because as far as the House is concerned, may batayan. Kaya nga in-impeach. Hindi sana final, hindi sana pinirmahan ng more than one-third of the members of the House of Representatives yung complaint na yan. Hindi sana nila verify as... Saan kaya sila nung nagsalita itong si Tiangco, no? Hindi pa rin nila nakukuha yung point ni Tiangco eh. Tiangco. Basta Tiangco. Sinabi nga ni Toby Tiangco mga kabaitan na yung conditional release di doon sana idadaan yung bayaran para sa mga tunggisistang pumirma. Ipinigilan ho nila ito. Ni Tiangco mismo ang pumigil na wala ho tayong pinag-usapang ganun. Yun pala ay mismo yung alipores ni Tamba at mismo si Tamba, yun pala ipinangako niya doon sa mga pumirma. Kaya hugas kamay si Bungit. At nalaman ni Tiangco, kaya sinabi. Ngayon ito, pinirmahan daw yung impeachment, kaya dapat masunod at matrial daw si Inday Sara. Doon pa lang ho, foul na ho yan. Hindi na ho yan mauusad ang kaso. Dismissed ho talaga yan. Laila de Lima. Abogada ka pa naman. Anong utak meron ho ito ngayon? Itong mga ulupong na itong matatandang abogado at abogada mga kabalitaan. required by the rules at hindi sana nila transmit yung articles of impeachment kung walang batayan. So, Tama yun. Hindi naman, wala naman kaming argumento dyan. Ang tanong ho, tama po ba yung pag-transmit na yan? Diyan pa lang problema na kayo eh. Diyan pa lang medyo may malaking butas na. Sa sobrang atat nyo kasi, hindi nyo na alam kung ano ang tamang proseso. Kaya ngayon, nagka-litsi-litsi na kayo ngayon at sinisisi nyo na yung problema na ito. It's either kay Inday Sara o di kaya sa mga senador. Na kung tutuusin, kayo po ang dapat sisihin dito dahil sa sobrang kaatatan nyo at kaub-uban nyo, kaangatan ninyo dyan, sa pagmamadali na excited ma-impeach ni Sara Duterte at ito ay madesisyon na ng Senado, tameme kayo ngayon. Iyakin kayo ngayon. Kayo pang medyo matapang ngayon sa Senado. Gusto nyong diktahan yung mga senator judges. you talk about witch hunt kung walang basehan. Pwede yung siguro dun sa mga ginawa nila sa akin, the past administration, kinasuhan ako na mga trumped-up bogus charges. Yun, yung witch hunt kangaroo hearing. Remember that? The Justice Committee hearing dito sa House of Representatives. Although sinusubukan ko, nakalimutan na yun. Especially so that I'm the member now of the House. So yun, ibig sabihin ng witch hunt, walang batayan. Para lang mangharas. Kaya nga witch hunt tawag ni Kasi walang batayan, personal lang ang pinagbabatayan yan. Interest lang ng inyong mga tongresistang buhaya dyan ang pinagbabatayan sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Napakalinaw naman talaga na isa itong witch hunt mga kabalitaan. Hindi nyo lang matanggap-tanggap dahil supalpal kayo at tinamaan kayo ng lintik dito mga kabalitaan. Dahil ang katotohanan unti-unti na talagang lumabas. Ang katotohanan unti-unti nang isinusubo sa inyong mga malalaking bibig. Dahil ang katotohanan sa bandang huli ay kakampi sa taong inyong winalanghiya at inyong kinawawa mga kabalitaan. So
So, diretso na ho tayo dito kay Yes Yo Topacio, mga kabaitaan, kung saan si Castro ho, si Alin Anticlair ay winawaswasan ho. Dahil siya po ang simula ng kaguluhan dyan at napakaubod ng kasinungalingan. At itong si Jay Ruiz naman ay binaypas, tinanggalan daw ng pakpak, kaya lumagapak. Ngayon po ay agam-agam ngayon na siya ay matatanggal ho bilang Presidential Communication Office Secretary, mga kabalitaan. Kaya hindi na tayo magtatagal. Ito na po si Yes Yo Topacio. O kayo naman, ang ganda-ganda ng payo ng Pangulo eh. At saka alam mo kung bakit maliit lang ang budget ng agrikultura. Kasi may ibang klaseng pananim ang Pangulo, di ba? Pagkatanim pa lang, harvest agad. Sinabi niya yan eh, di ba? Talaga? Oo, hindi mo alam yun. Oo. hindi po. Pagkatanim, di ba sabi niya, ito ba tayo, katatanim lang, nag-harvest agad. Kaya maliit lang ang budget kasi mabilis lang. Mabilisan. Pagkatanim mo ngayon, next week, harvest mo na. Ang galing. Oh, di ba? Kayo naman, masyado naman kayong, masyado kayong mapagpintas. Tingnan nyo muna. Pintas kayo ng pintas sa Pangulo eh. Oh, umpisa ngayon, panay puri na sa Pangulo. Kasi, pagka hindi ka nagpupuri dito sa pamahalaan, idinidemanda ka, tinatanggal ka pa sa Malacanang. Nangyari kay Eden Santos. Alam mo, nakakatawa yan eh. Kitang-kita. Alam nyo, hindi ko talaga malaman kung bakit, alam mo, matagal kong inisip eh, napupuyat ako kaiisip dito sa administrasyon na to. Hindi pa nila alam ang tama at mali. At kung anong mali, yun pa ginagawa nila. Para sa amin sa oposisyon, ituloy niyong mabuisit sa inyo ang taong bayan, di ba? Ala. Hindi, ituloy niyo nga kasi maganda yan sa 2028. Bino mo ba naman? Etong PCO. Pinagtatanggal si Eden ng Net25, breach of protocol daw. Kasi daw, lumapit sa Pangulo nang hindi pa dapat lumapit. Pero nakita mo ba yung video? Hindi. Tingnan mo yung video. Yung Pangulo ang lumapit eh. Oo, sinalubong lang, halfway. Ngayon, nakita ko yung video, pinaulit-ulit ko eh. Ngayon, Unungaling talaga to si Anticlair. noong lumapit na si Eden, nagsilapitan na rin yung iba. ibang reporter. Di ipapalitan nyo lahat ng lumapit kung yung pala ang Hindi dahilan. lang siya. Bakit si Eden? Lahat talaga. Kasi naman, alam mo talaga, hindi ko talaga magets ang takbo ng Hindi, utak kasi nito mga nauna to. siya. Baka masikat yung nahuli. Hindi, ang ibig kong sabihin nga, Opo. alam naman natin at very transparent naman na kaya pinatatanggal yung si Eden kasi she asks questions na napapahiya si Yusek Castro. Ayun. Katulad noong mga barangay, di ba? Opo. Sabi niya, 4,000 chuchu barangay ang drug-free. Tinanong ni Eden, ano-ano yung barangay na yun? Hindi ko alam eh. Yun lang ang sinabi sa akin. May mga drug rehabilitation na. Saan po yun? Ano mga address? Di ko alam eh. And then, nagpalusot si Attorney Castro. Alam mo, hindi ko talaga rin magets kung anong ginawa niya. Naglabas siya gano'n ng kapalo. Eto yung mga barangay. Ayun. Eto yung ng Puro mga blanco drug-free. yung ilalim. Hindi, unang-una, hindi naman sinabi kung ano yung barangay na yun. Opo. Nilagay lang. Etong barangay, ilang barangay, ganito. Bago yung likod para magmukhang makapal, blank. Blanco Di nga, ba yun nga in-expose ni Eden? Alam naman natin kung bakit tinanggal. Napapahiya kasi sila. Baka Okay. nagkamali lang siguro. Alin? Yung gobyerno. Binigyan ng blank? Oo. Parang si Manny Pacquiao yan di ba? Baka nagkamali lang. Parang si Manny Pacquiao yan nung sinabi, eto yung mga papeles na nagpapakita ng corruption ni BBM Opo. noong eleksyon. Pag zoom in mo, puro blank yung mga papel. Kaya nakanta. Ayan pinagtatanggol ko na si BBM. Hindi, kasi talaga, tayo naman totoo lang eh. Okay. Ayan, ang nangyari. Lumabas tuloy. Ito may nagtanong na reporter. Opo. Hindi na Net25. Iba na. Tinatawagan daw niya si PCO Chief Jay Ruiz. Kina-clarify niya ano ba itong nangyari na pinapapalitan niyo si Eden Santos. Binlock daw siya. Meron mo naman. Presidential Communications Office. Communications! Dapat nagko-communicate. Ang communication ay two-way. May tinanong sa'yo, may Sagutin sinagot mo. ka. May tinanong ka, sasagot siya. Yun, communications po yun. Ngayon, no communication No na. communication. Ang hirap yun. Ang hirap nga kasi, alam mo, nabigyan na. Hindi marunong talagang kumuha ng cue tong si Pangulong Marcos. Binaypas na nga ng Senado si Jay Ruiz. Binibigyan na siya ng clue. Boss,
binaypas namin. Hindi mo na kailangan tanggalin to save face kay Jay Ruiz. Oh. Binaypas namin, pwede mo nang sabihin kay Jay Ruiz, Oo. Parang mag-usap Jay, na lang. na-bypass ka eh. Appoint na lang ako ng iba na walang bagahe na nangongontrata sa gobyerno. Ang ganda na ng binigay sa iyo pagkakataon ng Senado. Opo. Hindi mo pa na-gets? Binibigyan ka na nga ng pagkakataon for you to backtrack on Jay Ruiz kasi nga nagkaroon ng controversy. Meron pa naman Presidential Communications Office. Sa halip na ma-communicate niya yung programa ng Pangulo, yun ang chief mandate ng PCO para maihayag sa mga media and therefore sa taong bayan kung anong programa ng gobyerno. True. Oo. Meron ba naman PCO? Ang unang-unang ginawa mo nung first day mo ang kino-communicate mo yung depensa mo kung bakit may daan-daang milyong kang kontrata sa gobyerno. At sira na ang kamada mo at laging may cloud of doubt. Sana ang ganda na opportunity ni-reappoint. Ay, iyan naman bago nagbablock ng reporter. Ala. Hindi naman magsisinungaling yung reporter na yun eh. Ngayon, nag-react ang Malacanang Press Corps. Ayaw nila doon sa ginawa na pinapapalitan si Eden Santos. Para sa kanila, wala namang masamang ginawa. Plus, Kasi nagaling yun. alin? Yung sulat. Di ba sa kanila? Sa PCO, hindi sa Malacanang Press ginawa. Corps. Ang Malacanang Press Corps. Ay, na sinasabi mong bypass. Hindi. Hindi pa rin. Sige, attorney. Ang bypass, yung sa Commission on Appointments. Oo. Sorry. 'Di ba, ang lahat ng miyembro ng gabinete, mga general, etc., ay dumadaan sa CA. Yes. Oo, binaypas na siya. Sinabi na, saka na namin tatalakayin kung approved or disapproved ang appointment ni Jay Ruiz. Ayun, dapat ganon. Ganun talaga, nasa konstitusyon yun eh. Oo. Binaypas na nga. Ibig sabihin, pag binaypas ka ng CA, tanggal ka. Kailangan i-reappoint mo until the next Congress convenes at mag-convene yung CA. Opo. So, ad interim appointment siya. So, mag-assume na siya. Pag nag-CA siya, pag-approve siya, tuloy. Pag hindi Kasi nga, binabypass ito ngayon si Jay Ruiz, mga kabaitan, ng CA. Dahil nga po, siguro nakikita na ho nila ngayon na sa loob, kailan ba nagsimula itong si Jay Ruiz? Parang Feb, March, April, May, June, July. So, 5 months na hong PCO secretary ho, itong si Jay Ruiz. Pero siguro, baka nakita nila na walang improvement, mas lalong nagkakagulo ho dyan sa PCO, dahil na rin kay Anti-Claire nyo, mga kabalitaan, siguro yun ang naging dahilan na pinalitan at binaypass na parang may ipapalit ho. So may mga agam-agam na papalitan si Jay Ruiz. So ito na. So confirm na ho, mga kabalitaan, ayon pa rito kay Topacio na binaypass na ho siya at para bagang dinadaan sa diplomasya itong si Jay Ruiz na para hindi ho siguro masaktan. Ganun po siguro ang nangyari dahil nga po ay nakikita siguro na parang hindi kinamada ng maayos ni Jay Ruiz yung PCO, mga kabalitaan. hindi na-approve, tanggal na siya. Okay. I-reappoint mo yan. Kung gusto mo pa rin siya ang maging PCO chief. Binigyan na nga siya ng pagkakataon para i-reconsider. Teka, kasi ayaw na nga siyang ma-embarrass ng Senado. Kasi pagka up for confirmation si Jay Ruiz, maaangkat yung kontrata sa gobyerno, mapapahiya pa yung tao. Ayun. Aangkatin at aangkatin niya. Kasi may mag-o-oppose sa appointment niyan. Laging may nag-o-oppose, lalo na may opposition. Yun ang sinasabi ko. Ang Malacanang Press Corps, yan yung organisasyon ng mga reporter na ang beat nila ay Malacanang. Correct. Sila yung mga reporter. Hindi maaaring manggaling sa kanila. More on for government. Ang gobyerno ang nagtanggal yung PCO. Alam naman natin kung bakit. Si Claire Castro yan. Huwag na tayong magkunwari. Sasabihin pa niya, wrong, fake news, ha. Ito mga attitude kala mo cute siya. Alam mo, yung mga ganyan, Ma'am Claire, yan kung cute ka lang, katulad ko, pwede ka maganyan. Cute meaning maliit. Di ba ang ibig sabihin, ang literal meaning ng cute maliit, di ba? Okay. Sige na nga. Ayaw ng Malacanang Press Corps kasi unang-una, wala naman daw ginagawang masama si Eden. Pangalawa, if they will do that to Eden at hindi kikibo ang Press Corps, maaaring gawin din sa kanila. Sa iba. Bad precedent. Hindi dapat ang Malacanang ang nagdidikta sa news organization kung sinong padadala nila. Ngayon, kung nagdabog ka roon,
nagsisisigaw ka. Yung mali yun. Minura mo yung si Claire Yung si Castro. Claire. Oh, Oo, yun. mali Eh, nga pwede yun. sa Yun ang mali. Uy, Mali mali tayo yung yan. ginawa. Pero yung ginagawa lang niya ang trabaho niya, ano bang trabaho ng reporter? Mag-report. Kaya nga, reporter eh. Tama. Kailangan may mag-report siya. Eh, di ba si Pangulong Marcos sinasabi niya, transparency, walang tinatago. So, sa kanya tinanong kasi ang problema, pag tinanong mo si Yusek Castro, masasakit ang ulo mo eh. Hindi mo maintindihan ang pinagsasabi. Siguro, they want to get it straight from the horse's mouth. Yun. Oo. Wala pong masama roon. Sumunod naman, hindi naman pinigil ng PSG. Sana pinigil ng PSG. Para hindi na mangyari yun. Nagtulakan sila ng PSG. Mali. Ayun ang mali. Eh since familiar na sa PSG, araw-araw ba naman, ilang taon na Nakikita nilang nila, nakikita, alam nilang hindi threat si Eden. Eden, di ba? Anong breach of protocol doon? Tingin mo, sasaksakin o babaril ni Eden? No, it's si not. Presidente, hindi naman mangyayari. Kalokohan yun. Ang breach of protocol. Breach of protocol, kumukuha lang ng storya yung tao. Sumunod naman yung iba. Opo, Mm. opo. Alam mo, hindi ko malaman kung bakit ang ina-appoint yung mga may attitude na prima donna. Yung akala mo, sila ang magaling. Akala mo lahat, kita mo yung attitude niya nung sinabing si Pangulong Duterte ay butot balat na lang. Alam mo, kung ikaw ay matinong communicator, sasabihin mo, we are sorry to hear that. He's a former president. Yes, We wish yes. him well. Sana ay gumaling siya. Opo. Oo. At sinasabi, kailangan lang yan exercise. Very dismissive. Parang pinagtatawanan mo pa. Oh, dinidemanda pa. Alam nyo, si Pangulong Duterte, walang dinimanda yan ng cyber libel. Kahit sino. O libel. Ayun ang mabigat. Aha. Katulad si Presidente Digong, umpisa nung naging mayor, hanggang naging presidente, nawala na sa pagka-presidente, ayun pa lang bahay, kitang-kita mo yung bahay. Oh. So, sinasabi sa ng tantanan. bank accounts, saan? Wala naman eh. Oh, may nailabas pa si Trillanes, puro propaganda. Dinimanda pa ni Trillanes yung SMNI, na-dismiss. Oh, kayong mga public officials, nag-public official pa kayo, hindi nyo naman pala kaya. Oh, may kasabihan, di ba? If you can't stand the heat, get out of the kitchen. Yun. So ayun po mga kabalitan, winawaswasan ho talaga nito ni Topacio ang PCO, lalo na ho si Jay Ruiz at ito naman ho itong si Auntie Claire. Di ba, ang dami na hong nakakapansin ho sa ugali ni Castro, pati yung journalist dyan sa Bilyonaryo TV ay binanata din ho siya. Kasi nga po, dawi ho siya magsalita, parang hindi abogada. Parang nasa kalye lang, mas matino pa yata magsalita yung nasa kalye mga kabalitaan na mga individual kaysa sa kanya na nasa posisyon. Nagsuot pa ng Maria, tawag nun? Ng Pilipiniana mga kabalitaan. Pero yung nagsuot ng Pilipiniana, naku, basura rin pala mga kabalitaan. So ngayon, nagkagulo-gulo dyan sa PCO, malamang yung pag-bypass ho kay Jay Ruiz ng CA sa kanya dahil siguro sa mga pangyayari ho ngayon makakabalitaan. Apektado rin ho siguro sa ginawa ho nila kay Eden Santos. O di po ba mga kabalitaan? So naging sausawan, naging pulutan ho ngayon itong PCO, particularly ho itong si Au Castro mga kabalitaan, at marami hong nananalangin na sana mawala na ho sa dyan sa PCO dahil siya lang ho ang nakakasira ho ng imahe sa gobyerno, lalo na ho sa kanyang pagiging undersecretary at lalo na ho sa PCO or Presidential Communication Office, na kung saan ay hindi na ho talaga pinaniniwalaan ng taong bayan, hindi na ho ginagalang, at lalong-lalo na ho mga kabataan or ikinakahiya na ho ng taong bayan yung mga laging nasa harap ng lente ng kamera dyan sa PCO, itong si Au Castro mga kabalitaan. So yun po ang ating paksaw sa mga oras na ito mga kabitan. Kung gustuhan nyo po, huwag kalimutan po mga kabitan para makatulong ho kayo at malaman ng karamihan kung ano mga ganapan sa ating lipunan. Share nyo po yung video ito mga kabitan. At the same time ho, sa hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe at buksan ang notification bell. Pasasalamatan muna natin yung ating mga kababayan abroad sa The Hague, Netherlands. Mami Rose, Tobias family dyan sa Lapu-Lapu City sa Cebu. And of course, Ana Santos at si Ma'am Corazon dyan sa Japan. Maraming salamat sa inyong walang sawang panunood. At sa ating laging sinasaluduhan ang makabagong bayan ng ating bansang overseas Filipino workers, maraming salamat sa inyong lahat. Assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim. Mas salam ho, mabuhay ho kayo mga kabalitaan.
And magbabalik ko tayo sa ilang mga oras at panatiling tumutok at tumambay ho dito sa ating munting bahay dan Agan Balita Reaction Video News Update. Luzon, Kabisayan at Mindanao, sa maglupalop nating mundo basta may mga Pilipino. Ang bahay nito ay para ho sa ating lahat. To God be the glory. Mwa, chip, chip. Mwah. Peace out.